Sa nakaraang video, matapos ng selebrasyon ng ating mga bida ay agad din silang nagpangiti sa labas, at isang napakalakas ng sampal agad ang naging almusal ni Chen Feng gayong napansin ni Marshall Uncle Han na merong kung ano sa mukha ng ating bida, na di naman hinayaan pang makita ng lubusan ni Han Yuer. At sa lakas ng sampal ay agad na namaga ang mukha ng ating bida na makikitang maluhalubhang nagtatanong sa dalaga sa kung bakit daw siya nito pinatikim ng napakalakas na sampal, dahilan naman ni Han Yuer na nagawa niya lamang daw ang bagay na yun gayong may napansin siyang lamok na nakakagat sa mukha nito kaya naman nagawa niya ang bagay na yun. Na di naman pinaniwalaan ng ating bida at sambit nito na sa pagkakaalam daw niya ay walang alam sa cultivation ang mga insekto kaya naman bakit ganun na lamang ang lakas ng sampal para lamang mapatay ito. Na agad din namang ipinaliwanag ng dalaga at ayon dito na napakalaki daw ng nakita niyang lamok kaya naman di na niya napigilan pa ang kanyang lakas. Subalit sa isip-isip nito na mukhang sumobra ata daw siya sa pagkakahambalos niya sa mukha ni Chen Feng gayong agad din itong namaga. Matapos naman nito ay agad nang binago ni Han Yuer ang usapan kung saan marahan niyang tinawag ang pangalan ng ating bida. At matapos nito ay agad din siyang nagtanong kung naaalala pa daw ba nito ang kanyang sinabi kagabi, habang mapapansin ang bahagyang pagkapamula ng kanyang mukha matapos niya itong itanong. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may pagtataka rin niyang tinanong pabalik ang dalaga sa kung ano daw ang tinutukoy nito at kung may nasabi daw ba siyang hindi maganda kagabi, sinialis na wala talaga itong kaalam-alam sa kanyang mga matitinding ginawa. Subalit agad din namang sumagi sa isip ng ating bida na baka sinusubukan lamang siya ng dalawa kung talagang nalasing siya kaagad, kaya naman agad niyang sinabi na naaalala daw niya ang kanyang mga sinambit kung saan ipinangako daw niya sa mag-ama na gagawin niya ang lahat sa Bamboo Mountain Worldlet para sa mga ito, at sa isip-isip pa ng ating bida na sigurado daw siyang yun lamang ang kanyang nasabi kaya naman di na daw siya lulakuhin pa ng mga ito. Subalit ang kanya namang sinabi ay agad na ipinag-alboruto ng dalaga, at habang namumutok-mutok sa galit ay sinambit niya na napakahangal daw talaga ni Chen Feng at ayaw na daw niyang makipag-usap pa dito, na ikinagulat naman ng ating bida kaya naman napapatanong nitong nasabi kung mali daw ba ang kanyang mga nasambit. Subalit di na din naman siya tinugunan pa ng dalaga kaya naman minabuti niyang lapitan si Marshall Uncle Han kung ano daw ang nangyari dahil wala naman ata siyang nasabing masama. Na tinawanan lamang ni Marshall Uncle Han at sinabi nito na wag na daw nitong kaisipin pa ang nangyari at pagtuunan na lamang daw nito ng pansin ang pagpunta sa Arrow Hill upang makipagkita sa master ng sect, at kailangan daw nilang umagap gayong ang sino man daw na mahuli ng kahit kunti ay tatanggalan ni Master Buffon ng kwalifikasyon para makapunta sa Bamboo Mountain Worldlet. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng at sinambit nito na bago daw ang lahat ay kailangan muna niyang magtungo sa puntod ng kanyang master upang magbigay galang dito gayong lagi daw niya itong isinasagawa sa tuwing may tagumpay siyang nararanasan. Na agad din namang tinugunan ni Marshall Uncle Han at marahan niyang sinabi na kung ganun daw ay si Chen Feng ang bahala, at wag na din daw nitong kalimutang ibalita sa kanyang master ang good news na naging representante siya ng sect upang lumahok sa Bamboo Mountain Worldlet competition. Subalit mariin din niyang paalala na wag daw masyadong magtatagal ang ating bida gayong gaya daw ng sinabi niya kanina na sa oras na mahuli ito ng kunti sa pagharap kay Master Buffon ay masasayang ang pagkakataon na makapunta siya sa Bamboo Mountain Worldlet competition. Na agad din namang sinang-ayunan ng ating bida at habang umaalis ay masaya niyang sinabi na alam daw niya ang bagay na yun kaya naman wala daw dapat ipag-alala si Marshall Uncle Han gayong pangako daw niyang dadating siya sa tamang oras. Habang naiwan naman sa eksena si Marshall Uncle Han na marahang nakatitig kay Chen Feng habang nasa isang malalim na pag-iisip patungkol sa ating bida at sa mga nagawa nitong tagumpay na talagang maipagmamalaki daw niya. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na sa oras daw na matapos ang Bamboo Mountain Worldlet competition ay agad siyang iinom ng alak sa puntod ng kanyang kaibigang si Yan Qingyu dahil sa pagkakaroon nito ng isang talentado at mabuting disciple. Habang sa parihong sandali, dalawang hangal ang makikita sa di kalayuan na mariing nagmamasid sa kilos ng ating bida, at nang makita nilang nagkahiwalay ng pinatutunguhan ang dalawa ay agad nilang parehong nasambit na ito na daw ang tamang pagkakataon para isagawa ang kanilang misyon. Matapos nito ay lipat naman ang eksena kung saan kasalukuyan ng nakarating ang ating bida sa lugar kung nasaan ang puntod ng kanyang master, habang mapapansin si Chen Feng na marahang nakatingala sa malaking punong malapit dito. At mababaka sa mukha ng ating bida na tila nasa isa itong malalim na pag-iisip na animoy nakikipag-usap sa kanyang master sa kanyang isipan.
Maya-maya patuluyan ang ipinakita ang puntod ni Master Yan Qingyu kung saan maririnig din ang pagsasalita ng ating bida at ayon dito na pasensya na daw kung ngayon lamang ulit ang kanyang pagdalawa dahil sa ilang kadahilanan. At habang nakaluhod sa harap ng puntod ay marahan niyang ibinalita sa kanyang master na sa kasalukuyan daw ay isa na siya sa kinikilalang top 10 ng mga disciples sa kanilang sect. At bukod pa daw dun ay irerepresenta din niya ang Chen Yuan sect sa isang competition kalaban ng 3 pang sect na magaganap sa Bamboo Mountain Worldlet gayong siya daw ang nanalo sa nakalipas na paliksahan ng kanilang sect upang piliin ang sasali sa magaganap na competition laban sa isang sect. May pagka-seryoso pa niyang dagdag na di daw niya bibigyan ng kahihiyan si Master Yan Qingyu gayong ito na daw ang itinuring niyang ama sa kanyang buhay at sisikapin daw niyang ibalik ang dangal nitong niyurakan ng hangal na si Ran Yuzo. Ibinalita din ng ating bida ang kasalukuyan niyang level sa kanyang master kung saan nasa 7th level of posterior heaven na daw siya at matagumpay na natuto ng ilang malalakas na martial arts kaya naman wala na daw ang isang may lakas ng loob na ibuli siya dahil kaya na daw niyang humarap sa cultivator na nasa 9th level of posterior heaven. Sambit pa niya na malaki din daw ang kanyang pasasalamat sa kaibigan nitong si Martial Uncle Han at sa anak nito na si Han Yuer gayong ito daw ang nag-alaga sa kanya sa kasalukuyan. Maya-maya pa ay tuluyan na din natapos ang ating bida sa kanyang pagluhod at paglalahad ng kanyang mga napagtagumpayan, nang biglang isang luha ang bigla na lamang pamatak. At ito pala ay mula sa mga mata ng ating bida na kasalukuyang umiiyak habang nakakahabag niyang sinabi na namimiss na daw niya ng sobra ang kanyang master at gusto na daw niya itong makita kahit na impossibly. Maya-maya patuluyan na ding tinapos ng ating bida ang kanyang mga kailangang gawin kaya naman mapapansin na ang tuluyan niyang pagtanhay. Nang biglang agad siyang makaramdam ng presensya ng ibang cultivator malapit sa kanya kaya naman sa mariing tinig ay may pagkasarkastiko niyang sinabi sa nakatagong hangal na lumabas na daw ito sa pinagtataguan nito gayong alam daw niya kung nasaan ang hangal. Na agad din namang nagpakita gaya ng sinabi ni Chen Feng at sa pagkalabas ng dalawa ay may pagkamangha pa nilang sinambit na di daw nila sukat akalaing agad silang mapapansin ni Chen Feng, at nagpapahiwatig lamang daw ito na talagang di rin biro ang lakas ng ating bida gaya ng kanilang inaasahan. Habang sa isip-isip naman ng ating bida habang nakatingin sa dalawang hangal na mukhang mga adik sa kanto na di daw siya pa pwedeng magkamali gayong sigurado daw siyang mga inner sect disciple ang mga ugok na nasa kanyang harapan. Kaya naman habang dahan-dahan tumatayo ay may pagkamayabang niyang tinanong ang dalawang hangal kung si Ran Yuzo daw ba ang siyang nagpapunta ng mga ito sa kanya. Na agad din namang inamin ng dalawang ugok at habang may nakakalukong tawa ay sinambit nila na si Elder Ran nga daw talaga ang nagpapunta sa kanila para iligpit ang ating bida na may katumbas na bayad. Sambit naman ng isa na ang tunay daw talaga nilang pakay ay para pigilan na makapunta si Chen Feng sa Arrow Hill at matanggalan ito ng kwalipikasyong makapunta sa Bamboo Mountain Worldlet Competition subalit naisip daw nilang mas maganda kung papaslangan na lamang nito ito. Na agad din namang ikinainis ng ating bida nang malaman niya mula sa dalawang hangal na muli na naman siyang sinusubukang ipaligpit ng hangal na si Ran Yuzo. Kaya naman agad na din siyang pumustera ng pag-atake upang patunayan sa dalawang hangal na nagkamali sila ng binanggang tao, sabay sabi sa kanyang master na pasensya na daw kung wala siyang dalang handog na pagkain at alak para dito. Subalit wag daw mag-alala ang kanyang master gayong gagamitin daw niya ang dugo ng dalawang hangal sa kanyang harapan upang ialay dito bilang kapalit ng di niya pagdadala ng alak sa kanyang puntod. Subalit bago pa mag-umpisa ang laban ay agad na sumingit si Ka-Idol upang sabihin na kung nakaabot ka na Ka-Idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. Matapos naman ni Idol Hangal ay bumalik ang eksena kung saan agad na binigyang komento ng dalawang ugok ang mga sinabi ni Chen Feng sa kanila, at ayon sa isang hangal na saan daw kaya kumukuha ng lakas ng loob ang ating bida para makapagbanta ng ganun sa kanilang harapan. May pagmamayabang pa nitong dagdag na mukhang masyado na daw atang lumaki ang ulo ng ating bida dahil lamang sa naging isa ito sa top 10 ng mga outer sect disciple. Subalit ngayon ay ipamumuko niya sa ating bida na para sa isang inner sect disciple ay walang bilang ang mga kagaya ni Chen Feng. Sambit naman ng kalbong cultivator na mukhang di pa huhuli ng buhay na di daw deserve ni Yan Qingyu ang kanilang dugo gayong isa din lamang itong basura gaya ng ating bida.
na agad din namang pinasundan ng pagmamayabang ng may pulang buhok na hangal at habang may nakakalukong ngiti ay may pagbabante niyang sinambit na sa oras daw na mapaslang na nila ang ating bida ay agad nilang huhukhe ng puntod ng kinikilala nitong master upang paglaruan ang Majibito nito at ipakita sa karamihan ang itsura ng isang cultivator na walang silbi pag namayapa. Na di naman nagustuhan ng ating bida, kaya naman may pagkaseryoso niyang sinambit na mukhang di daw ata alam ng dalawang hangal kung sino ang kanilang pinagsasalitaan ng patungkol sa kanyang master. Gayong naisumpa na daw niya sa kalangitan na sino mang cultivator ang maglakas loob na maliitin ang kanyang master ay mananagot sa kanya, habang mapapansin naman ang paglalabas ng gintong aura ni Chenfeng bilang paghahanda sa magaganap na labanan. At may pagkaseryoso pa nitong dagdag habang animoy demonyong kaahon lamang sa impyerno na kamatayan lamang daw ang kabayaran ng mga sinambit ng dalawa kanina kaya magdasal-dasal na daw ang mga ito gayong wala daw siyang balak magpakita ng awa sa mga hangal na gaya nila. Di din naman nagustuhan ng dalawa gayong lumalabas na minamaliit lamang sila ni Chenfeng kaya naman mabilis nang sumugod ang mga ugok habang mariing isinisigaw na humahanga daw sila sa taglay na kay abangan ni Chenfeng gayong kahit sa harap ng kamatayan ay nagagawa pa nitong makapagbanta sa kagaya nila kaya naman di din daw sila magpapakita ng awa dito. At nang makita naman ng ating bida ang pag-atake ng dalawa ay may pagkaseryoso niyang minaliit ang mga galaw nito gayong para sa kanya daw ay wala silang pinagkaiba sa isang matandang uugod-ugod dahil sa napakabagal daw ng mga ito, sabay lampas sa dalawang hangal upang ipakita ang tunay na bilis. At matapos nito ay di na din nagsayang pa ng kahit kunting sandali ang ating bida at agad na niyang inundayan ng espada ang dalawang hangal na di na din naman nakapag-react pagayong agad na humiwalay ang ulo ng mga ito sa kanilang katawan sa isang napakabilis na galaw. Maya-maya pa ay makikita na lamang ang pagtilapon ng ulo ng dalawang ugok na kanina lamang ay nagagawa pang magyabang sa harap ng ating bida habang si Chenfeng naman ay di man lang pinawisan na nangyaring salpukan gayong isang Thunder Sword lamang ang kanyang kinailangan para tapusin ang mga ito. Matapos naman ang salpukan ay agad nang nilapitan ng ating bida ang ulo ng dalawang hangal na pareho ng walang buhay at agad din niyang tinapakan ang mga ito upang kahit sa kabilang buhay ay malaman ng dalawa na basura lamang sila sa mata ni Chenfeng. Maya-maya pa ay tuluyan na ding tumalikod ang ating bida upang lumisan habang nag-iiwan ng salita na napakaswerte pa daw ng dalawa ngayong araw kaya naman dapat daw na magalak ang kanilang mga kaluluwa. Dahil wala daw ang sino mang hangal ang deserve na lumuhad ng harap ng puntod ng kanyang master subalit bilang paggalang daw kay Master Yan Qingyu ay iiwanan na niya ang katawan ng dalawang ugok na nakaluhod sa harap nito. Subalit bago pa tuluyang makaalis si Chenfeng sa lugar ay may pagpapahabol pa niyang sinambit na ipinapangako daw niya sa kanyang master na ipapanalo niya ang competition at sisiguraduhin daw niyang sa kamay niya mapupunta ang tagumpay, at pag nagawa daw niyang mag-champion ay babalik siya dito para muling magbigay galang. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa Broken Arrow Hill kung saan makikita ang isang napakagandang tanawin na siyang binansagan na sabing pangalan dahil nakabase ito sa itsura ng paligid. Maya-maya pa, ipinakita na nga din ang mga cultivator na siyang mga kabilang sa top 10 ng mga outer sect disciple at kasama na nga rin dito si Han Yuer, habang maririnig na ang pagtataka nito sa kung bakit wala pa daw ang ating bida. Habang sa kabilang gilid naman ay maririnig ang pagseselita ni Elder Son kung saan sambit nito na napakawalang hiya daw talaga ng ating bida gayong tila sinusubukan nitong pagintayin silang mga elder, lalong-lalo na ang master ng buo nilang sect na si Zuo Bufan. At sa isip-isip naman ang nag-aalalang si Han Yuer na tila may mali daw sa mga nangyayari gayong di pa din nagpapakita ang ating bida na siyang nakapagtataka at baka may kung ano na naman daw ang kahanggalang ginawa ni Ran Yuzo para pigilan ang ating bida. At dahil nga sa di agad pagdating ang ating bida ay agad na ding nagbigay ng kanyang kumanto ang isang hangal na cultivator na kabilang sa top 10 ng mga outer sect disciple at ayon dito na sa palagay daw niya ay natatakot na si Chenfeng gayong ang Bamboo Mountain Worldlet Competition daw ay labanan ng buhay at kamatayan kaya baka di na ito nagpakita at mas pinili na lamang ang tumakas, na ikinainis naman ni Han Yuer na nakarinig nito. At dahil sa mga kahangalan ng ibang cultivator ay di na din nakapagtimpi pa si Han Yuer at sa malakas na tinig ay mariin niyang ipinangalandakan sa mga hangal na di daw magagawang tamaan ng takot ang ating bida at pinuntahan daw lamang nito si Master Yan Qingyu para magbigay galang kaya naman itigil na daw nila ang mga walang kwentang salita bago pa mag-amoy Mindanao sa lugar. Na agad din namang tinugunan ng nagsalita kaninang ugok at sa mayabang na boses ay sinabihan niya si Han Yuer wala na daw magagawa ang mga dahilan nito gayong kitang-kita daw naman nila na nagagalit na ang mga elder kaya naman siguradong made-disqualified na ito kahit na dumating pa ito sa tamang oras.
Namang iyak-ngiyak naman sa galit na tinugunan ni Han Yuer at may pagtatanggol niyang sinabi na di daw ganun ang mga elder gayong kilala daw naman nila ang lahat na malalawak ang pangunawa sa mga ganitong bagay. Maya-maya pa ay lumipat naman ang eksena kung saan muling nagsalita ang hangal na si Elder Son at mariin niyang hinihiling sa master ng sect na disqualified na daw ang ating bida gayong masyado daw itong walang galang para di magpakita sa tamang oras kaya naman nararapat lamang daw sa ating bida ang tanggalan ng karapatang makasali sa competition. Nagpatuloy ang hangal sa pangungumbinsi sa kay Master Buffon na ma-disqualified ang ating bida kaya naman sinabi pa ng hangal na kung siya lamang daw ang masusunod ay kanina pa niya ito tinanggalan ng karapatan. Isa pang walang kwentang dagdag ng hangal na dahil daw talagang sinusubukan ng ating bida ang pasensya ng mga elder ay naniniwala daw siyang mabibigyan na itong desisyon ng kanilang master. At ang lahat naman ng sinabi ng hangal ay agad na ikinainis ng labis ni Marshall Uncle Han kaya naman mariin niyang sinabi sa hangal na ano daw ang dahilan at ipinipilit nito ang pagkatanggal ng ating bida gayong di pa daw naman natatapos ang nakatakdang oras para masabi nilang huli na talaga ito. Habang ipinakita naman si Master Zuo Buffon sa itaas kung saan halata sa mukha nito ang di pa dalos-dalos na pagpapasya na talagang naglalarawan sa kanyang mabuting master ng isang sect. At matapos niyang marinig ang lahat ng iginigiit ng hangal na elder ay agad na itong nagtanong sa iba sa kung ano daw ang sa tingin nila ay nararapat gawin. Na agad namang tinugunan ni Elder Chen Gayen at pagkatapos makapagtanong ng master ay agad nitong sinambit na di daw nila pa pwedeng baliwalain ang potential ng ating bidang magtagumpay kaya naman kailangan daw nilang maghintay ng tamang oras bago magpasya. Na agad din namang sinang-ayunan ng hangal na si Ran Yuzo gayong may katotohanan daw naman ang sinabi ni Chen Gayen patungkol sa ating bida, at bukod pa daw dun ay nagintay na sila ng matagal buhat kanina kaya madali na lang daw para sa kanilang magtiis pa ng kunting oras na paghihintay dito. Subalit ang tila nakakabiglang kaganapang ito ay agad na ikinagulantang ni Marshall Uncle Han na makikitang nanlaki ang mga mata matapos marinig ang tila pagsang-ayon ng hangal at ang nakadududa nitong mga sinambit. Labis na nanlaki ang mata ni Marshall Uncle Han sa mga nangyayari gayong tila bigla na lamang daw nagbago ang ihip ng hangin, dahil sa harapan daw niya ay naririnig ng dalawa niyang tainga ang tila pagsasalita ng hangal na si Ran Yuzo para sa kapakanan ng ating bida na isang kainahinalang pangyayari, dahilan upang mamuo sa isip ni Uncle Han ang di magandang kutob at pag-aalala kay Chen Feng. Habang mapapansin naman ang tila kanededemonyong ngiti na lumabas sa bibig ng hangal matapos nitong makapagsalita senialis na di nga nagkamali si Marshall Uncle Han sa kanyang kutob, habang sa isip-isip naman ng hangal na si Ran Yuzo na malabo pa daw sa sabaw ng pusit na makadadating pa si Chen Feng sa tamang oras gayong segurado daw siyang sa kasalukuyan ay kaharap na nito ang dalawang expert mula sa inner sect disciple na kanyang ipinadala para paslangan ang ating bida. At sa parihong sandali naman, matapos magpahayag ng ibang mga elder ng kanilang pagsang-ayon na mag-intay pa ng kunti ay agad nang ipinahayag ni Master Buffon na dahil daw wala namang tutol sa pag-iintay ng tamang oras ay kailangan pa nilang magtiis ng kunting panahon hanggang sa matapos ang nakatakdang oras. At nang marinig naman ito ng hangal na si Elder Son ay agad na din itong napasang-ayon gayong wala na din naman siyang magagawa pa sa desisayon ng master ng kanilang sect. Subalit agad din itong iginiit na 3 minuto na lamang daw ang natitirang oras para sa ating bida, at habang nakaharap kay Han Kong ay may pagkamayabang na naman itong naghamon ng pastahan gayong segurado daw siyang di aabot si Chen Feng sa tamang oras at tanging pagka-disqualified lamang ang kahihinatnan ng lahat para dito. At malakas pa nitong sinambit na sa oras daw na umabot si Chen Feng sa tamang oras ay agad siyang tatalon mula sa ibabaw ng Broken Arrow Hill na malapit sa kanilang, gayong ganun daw siya kasiguradong di naaabot pa si Chen Feng. May idadagdag pa sana ang hangal na si Elder Son nang bigla na lamang magsalita ang ating bida sa di kalayuan kung saan may pang-asar nitong kinlaro sa lahat kung totoo daw ba ang kanyang narinig mula sa bunganga ng hangal. At ang biglaan namang pagsulpot ng ating bida ay labis na ikinagulantang ng hangal sa kanyang kinatatayuan gayong tila malalagay na naman siya sa kapahamakan sa pagkakataong ito dahil kay Chen Feng, kaya naman nanlaki na lamang ang mga mata ng hangal habang nakatingin sa ating bida. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan makakakita tayo ng samut-saring ekspresyon dahil sa pagdating ni Chen Feng. Bukod pa doon ay agad natatas ang tensyon sa pagitan ng ating bida at ng hangal na si Ran Yuzo gayong dinala ng ating bida ang ulo ng dalawang hangal na umatake sa kanya na ikakagalit ng hangal. At isang matinding diskusyon ang magaganap na lalong magpapatindi ng mga susunod na kaganapan, kaya kung gusto mo itong mapanood ay pakinggan mo ito idol.
Kung saan dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa iyong cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.